Pati po yung mga naghahanap buhay sa kalaliman ng gabi at madaling araw, umaaray na sa pagmahal ng petrolyo. Pangamba po nila baka mauna pa silang huminto sa pagbiyahe bago dumating ang hinihintay nilang ayuda. Nakatutok si Bea Pinlac. Mag-alas 12 ng hating gabi kanina, wala pa ring preno sa pamamasada sa Quezon City ang jeepney driver na si Chris. Hindi lang sagad, sobra-sobra yan sa oras ng karaniwan niyang biyahe. Pag gumarahe po ng maaga, ala pong kita. Kailangan para sa may maipadala sa pamilya. Ala pong kinikita dahil sa taas po ng diesel. Higit na kasi sa kalahati ang natatapyas mula sa kita niya kada araw dahil sa nakalulula at sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo, bunga ng gera sa Middle East. Hindi rin alintana ang pagod at puyat sa ilang tricycle driver na magdamag bumabiyahe. Siyempre, habang tumataas yung gasolina, bumababa yung kita namin. Eh yung pasahe, hindi naman tumataas. Pag nagpahinga ka, wala kang kikita. Isa na namang taas presyo sa produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Daing ng ilang tsuper, hindi pa dumadaan sa palad nilang pangakong ayuda ng gobyerno. Pero baka maunahan pa raw ito ng pagkalas nila sa pamamasada kapag nagtuloy-tuloy pa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Baka hindi na kami bumiyahe, baka umuwi na lang ng probinsya. Kasi po sa may kwan lang po makauwi, sa may boundary lang saka sa diesel. Maghahanap na lang po siguro ng ibang pagkakakitaan. Pati mga maliliit na negosyo gaya ng karinderyang ito, apektado. Hinahatak kasi pataas ng mahal na langis ang presyo ng iba pang mga bilihin gaya ng pagkain. Tinaas namin yung kanin kasi mahal na yung bilihin at saka mahal na din yung langis. Yung ulam, ganun pa rin yung presyo pero binabawas namin yung pagtakal namin sa mga customer namin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.